Magandang araw mga ka-idoks at welcome po muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. O di kaya click more in the description at makita nyo na ang produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayong araw, isang panibagong tensyon sa politika ang umiinit sa pagitan ng pangalawang Pangulo Sara Duterte at Malacanang. Nasa sentro ng isyu ang tinatawag na welfare check na isinasagawa para sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court Detention Unit sa The Hague. Binunyag ni Sara Duterte na ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Netherlands na umano'y kumikilos ayon sa utos ng Malacanang ay bumibisita sa kanyang ama sa loob ng detention facility. Ayon sa kanya, ipinakita ang pagbisita bilang isang consular welfare check, ngunit sa katotohanan, ito raw ay isang peking welfare check. Iginiit niya na hindi lamang tinitingnan ng mga opisyal ang kalagayan ng kanyang ama, kundi in-interview pa siya na ayon kay Sara ay malinaw na pag-abuso sa mga patakaran ng ICC tungkol sa consular visit. Mariing kinundina ng pangalawang Pangulo ang hakbang na ito. Anya, dahil ang mismong pamahalaan ng Pilipinas ang nagbibigay daan sa pag-aresto at paglipat kay Duterte sa The Hague, hindi na narapat na ang mga opisyal nito ang pumapasok sa detention unit. Sa kanyang mga salita, ang ganitong mga aksyon ay naglalagay sa buhay at kaligtasan ng kanyang ama sa panganib. Binigyang diin ni Sara Duterte ang tatlong pangunahing punto. Una, ang kanilang pamilya mismo ang regular na nagbabantay sa kalagayan ng kanyang ama at hindi na kailangan ang panghihimasok ng gobyerno. Ikalawa, naniniwala siyang ang welfare check ay may bahid ng politika at direktang iniutos ni Pangulong Marcos. Ikatlo, kung magpapatuloy ang ganitong mga welfare check at kung may mangyaring masama sa kanyang ama, parihong ang ICC at ang pamahalaan ng Pilipinas ang dapat managot. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa kustodya ng ICC mula pa noong Marso 2025 matapos siyang maaresto dahil sa mga kasong crimes against humanity na kaugnay ng giyera kontra droga. Sa pandaigdigang kasanayan, pinahihintulutan ang mga consular officials ng sariling bansa na bumisita sa kanilang mga mamamayang na kukulong sa ibang bansa. Ngunit sa kasong ito, iginiit ni Sara Duterte na hindi maaasahan ang papel ng gobyerno ng Pilipinas dahil umano'y nakipagtulungan ito sa ICC para sa pagkakakulong ng kanyang ama. So far, Malacanang has not issued a detailed public response to her accusation. Nananatili ring hindi malinaw kung ang naturang pagbisita ay bahagi lamang ng normal na consular practice o gaya ng giit ni Sara, isang maling paggamit ng sistema. Ang bangayang ito ay nagbubukas ng mas malalim na tanong, ginagampanan lamang ba ng gobyerno ang tungkulin nitong kumustahin ang isang Pilipinong nakakulong sa ibang bansa? O ang welfare check ba, gaya ng iginiit ni Sara Duterte, ay isang hakbang na may political na motibo laban sa kanyang ama? Isang bagay ang tiyak, habang nagpapatuloy ang mga proseso sa ICC, nananatiling magkatunggali ang pamilya Duterte at ang administrasyon ni Marcos, kung saan kahit mga karaniwang consular visit ay nagiging sanhi ng politikal na banggaan. Mga tugon mula sa Malacanang sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro. Ang statement po na yan ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay Department of Foreign Affairs, DFA. Itinuro ni Castro na ang Department of Foreign Affairs ang dapat magbigay ng opisyal na pahayag tungkol sa isyu. Pagtanggi sa akusasyon,
ng kapabayaan ng OFWs bilang fake news. Mariing itinanggi ni Castro ang mas malawak na pahayag ni Sara na tila nagpapahiwatig ng kapabayaan ng gobyerno sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tinatawag niya itong malaking kasinungalingan at fake news. Idiniin niya na may malinaw na mekanismo ang gobyerno para sa kapakanan ng mga OFW, kabilang ang migrant workers offices at mga labor offices sa mga bansang may malaking populasyon ng Pilipinas. Pagtanggi ng direktang dokumento sa scam welfare check sa The Hague. Nang diretsong tanungin tungkol sa aligasyon ni Sara ng scam welfare check, tumanggi si Castro na magbigay ng karagdagang pahayag at ipinasa muli ang usapin sa DFA. Mga ka-EDOX, ang pagtuligsa ni Vice President Sara Duterte laban sa Malacanang ay nagpapakita ng mas lumalalim na hidwaan sa pagitan ng pamilya Duterte at ng Administrasyong Marcos. Ang tinatawag na welfare checks na isinasagawa umano ng Philippine Embassy officials sa The Hague ay nagiging witsa ng matinding akusasyon na ito raw ay isang piking hakbang at hindi tunay na konsular na pagbisita. Ngunit para maintindihan ang bigat ng isyong ito, kailangan nating ikonekta ito sa mga umiiral na opisyal na alituntunin ng International Criminal Court, ICC, tungkol sa visitation. Sa pananaw ni Sara Duterte, malinaw ang panganib. Una, dahil ang gobyerno ng Pilipinas ang nagbigay daan sa pagkakaaresto ng kanyang ama, may conflict of interest kung ang parihong gobyerno rin ang papasok sa loob ng ICC Detention Unit. Ikalawa, ipinapalabas na welfare check ang ginagawa ng mga opisyal, pero ayon kay Sara, umabot ito sa antas ng interogasyon na isang paglabag umano sa intensyon ng consular visit. Ikatlo, naniniwala siyang may politikal na motibo ang naturang pagbisita dahil ipinag-utos daw ito mismo ng Malacanang. Sa madaling sabi, para kay Sara Duterte, hindi proteksyon kundi banta ang dala ng mga naturang welfare checks. Sa kabilang banda, malinaw ang posisyon ng palasyo. Itinuro ni Castro na ang Department of Foreign Affairs, DFA, ang dapat sumagot sa isyong ito dahil sakop ito ang tungkulin ng DFA. Mariin din niyang tinanggihan ang paratang ng kapabayaan sa OFWs na tinatawag niyang fake news at malaking kasinungalingan. Subalit pagdating sa partikular na aligasyon sa scam welfare check sa The Hague, tumanggi si Castro na magkomento at muling ipinasa ang usapin sa DFA. Makikita rito na maingat ang Malacanang, iiwas sa direktang banggaan kay VP Sara at ipapasa sa technical na mandato ng DFA. Mahalagang tandaan, ayon sa regulations of the court ng ICC, particular sa Regulation 97 hanggang 100 ng Regulations of the Registry, may malinaw na patakaran tungkol sa visitation rights. Pinapayagan ang mga consular at diplomatic representative na bumisita sa isang detainee. Ngunit ito ay dapat isagawa ng may pahintulot at ayon sa layunin ng consular assistance. Hindi maaaring gamitin ang consular visit para sa interogasyon o anumang hakbang na labag sa karapatan ng detainee. May kapangyarihan ang registry ng ICC na limitahan, suspindihin o bawiin ang visitation kung lumalabag ito sa layunin ng humanitarian o consular support. Sa madaling salita, kung totoo ang sinasabi ni VP Sara na ginawang interogasyon ang welfare check, maaring ito ay labag sa regulasyon ng ICC. Pero kung ito ay simpleng pagbisita para tiyakin ang kalagayan ni Duterte bilang isang Pilipinong nakakulong abroad, ito naman ay saklaw ng normal na consular practice. Kung susiriin pa nating lalo, mga ka-EDOX, may dalawang dimension ang sigalot na ito. Una, legal at diplomatic dimension. Sa ilalim ng ICC rules, pinapayagan ang mga welfare checks, ngunit ito ay dapat nakatutok lamang sa kapakanan ng detainee. Kung may reklamo ang pamilya Duterte, maaari silang magsumite ng formal na concern sa registry ng ICC upang masuri kung may naging paglabag. Political dimension.
Ang pagkakabanggaan ng pamilya Duterte at ng Marcos administration ay mas makikita rito, kahit isang karaniwang consular visit ay nagiging mitsa ng akusasyon ng panggigipit at politikal na motibo. Sa mata ng publiko, maaring gamitin ng kampo ni Duterte ang isyong ito upang ipakita na hindi patas ang pagtrato sa kanilang patriarch, samantalang ang palasyo naman ay gustong ipakita na gumaganap lamang sila ng tungkulin. Sa huli, ang masakit na katotohanan, kahit ang simpleng welfare check na dapat ay nakatuon lamang sa kaligtasan ng isang nakakulong na Pilipino ay nagiging political na isyu kapag ang usapan ay tungkol kay Rodrigo Duterte. Kung totoo ang pahayag ni Sara, maaaring may bahid ng pag-abuso sa regulasyon ng ICC. Kung hindi naman, maaaring ito ay bahagi lamang ng tungkulin ng gobyerno na alagaan ang lahat ng Pilipino, kahit pa dating Pangulo sa ibang bansa. Ngunit nanatiling bukas ang tanong, paano natin sisiguraduhin na ang bawat pagbisita ay para sa kapakanan ng isang detainee at hindi nagiging kasangkapan ng politika? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa inyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.